Chanco, isang representative ng Caloocan. Caloocan ba? Correct me if I'm wrong. Nabutas, Caloocan, Toby Chanco. Ano ang nilagay dito? Toby Chanco, binulgar ang 7-7 ni Romualdez. Ano nga ba ibig sabihin ng 7-7? Wala po yang pinagkaiba mga kababayan. Nabutas pala, nabutas. Walang pinagkaiba ang binulgar ni Toby Chanco, sa binulgar ni Magalong, mayor ng Baguio. Ano nga ba itong 7-7? 7 million matanggap mo sa ganito, pag sumama ka, 7 million matanggap mo sa ganyan kapag nandun ka, at 7 million ang makuha mo kapag pumirma ka. Di ba? Ganyan din po ang binulgar ni Magalong. 7-7. Nabutas. Ayan, si Toby Chanco. Ito po mga kababayan, ano nga ba ito? Ito po, bubuksan na natin, mga kababayan. Ano ko lang? Ma'am Sheila, Bert Filot. Ayun, maraming salamat po ma'am sa iyong super sticker. Thank you so much po. Ito pakinggan ninyo. Toby Chanco, kinumpirmang totoo ang pasabog ni Mayor Magalong na 7-7 scheme ni Romualdez. Ito na. Ito mga kababayan. Bago ko ito pa tuloy Bakit alam ni Toby? Kasi nakatanggap din siya, di ba? Bakit niya alam? Bakit may patunay daw siya? Kasi nakatanggap din daw siya Ito. 7-7 scheme ko ba yun? Pinapag-withdraw mo? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako di ba? Yan ang mahirap. Nakatanggap totoo. Pag pumunta ka, nabigyan ako kaya totoo, pumunta ako di ba? Ano ba yung 7-7 na yan? Pagpunta mo, may 7 million ka. Makatanggap kang ganito. Pag pumirma ka, may 7 million ka. Bakit yun nasabing totoo? Kasi nakatanggap din daw siya di ba? Sila na lang. Si Pinsan, Ma'am Inday Rama. Ito ang mahirap, mga kababayan. Binulgar mo na, nakatanggap ka rin pala. Di ba? Bakit to sinabi ni Toby Chanco na nakatanggap siya? Bakit? Kasi hindi natupad ang gusto niyang maging House Speaker. Kasi ang binoto ng mga kongresista, si Romualdez pa rin at hindi siya. Bakit yun nasabing totoo? Kasi pumunta siya, nakatanggap din daw siya. Di ba? Ngayon, kung sinong congressman ang nakikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sige, sabi mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo Okay, sir. Ano yung Hindi, yan yung di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIF, 7 million MAIF, 7 million tupad yata. Di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan, na i-release sa'yo. So, open. Sir, ano ko lang, 7-7 scheme ko ba yun? Pinapag-withdraw mo? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako Di ba? Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako tanga. Di ba? Nung hindi natupad ang kagustuhan, kinanta ang 7 million sa tupad. Di ba mga kababayan? Yan ang mahirap. Kaya nga sabi ko, yung katayuan ni Roque sa pagsipa ni Digong sa kanya, may possibility na ganito ang gagawin ni Harry Roque. Yung ginawa ni Chanco ngayon, na napagkanta sa 7-7 scheme ni Romualdez, na sinabing 7 million sa tupad, 7 million sa MAIF, 7 million sa AIX, yan yung 7-7. Pag sumama ka, may matanggap kang 7-7 million, tatlong 7 million, 21 million. Mga kababayan, ang mangyari dito kasi, madidiin si Chanco dito. Bakit? Paano kung tatanggi lahat ng congressman na wala siya lang?
Di ba? Bakit ngayon lang niya yung kinanta? Paano daw niya napatunayan? Nandun ako eh. Nakatanggap din ako eh. May possibility ganito gagawin ni Roque. Pag hindi mo makamit yung kagustuhan mo, Tanong ko lang, 7-7 scheme po ba yun? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko eh. Nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na... alam ko eh. Nabigyan ako, pumunta ako eh. Ba't ngayon mo lang yan sinabi? Kung saan hindi mo na kamit ang gusto mo na maging House Speaker. Ba't hindi mo sinabi yan noon? Di ba? Diyos mio, Marimar. Ay! Ang tanong ngayon, Representative Tubi Chanco, saan mo ginamit yung 7 million? Kasi pag pumunta ka, 7-7 daw yan. 7 million sa Tupad, 7 million sa AX, 7 million sa MAEP. Aba, 21 million yan? Saan yan napunta? Na which is, wala pong pinagkaiba yan sa sinabi ni Mayor Magalong ng Baguio City. Ito 7-7. Magalong. Nako. Kaya nga, totoo ang sinabi ni Magalong. Ito. Mainit po yung 777 po ninyo na ibinunyag niyo po. Saan po man ang galing yon? Paano nyo na-discover yon? At syempre yung malma po, yung ilang mga kongresista, mga mambabatas, hindi po ba nanganib kayo doon sa 777? 777 scheme? Alam mo yung 7-7, sabihin ko na lang, isa na lang sasabihin kong word. O kaya yung, siguro babanggitin ko lang, very reliable sources. Very. Galing naman ako sa Philippine National Police. Galing din ako sa, I was the head of the CITG. Alam ko naman kung ano yung credible na information at ano yung reliable na informant. So my informant are highly reliable at very credible. And I have validated the information several times. At talagang confirm yun. Kaya lakas na loob ko ilabas yun kasi kung hindi mo ilalabas yun, hindi malalaman ng tao na gano'n na pala katindi ang corruption. Pero isa lang yan eh. In fact, mali pa nga yun eh. Yung 7-7 na yun eh. Iba pa nga yung 30-30-30. Yung 30-30-30. Iba pa daw yung 7-7, iba pa yung 30-30. Ang problema ngayon, totoo ang sinabi ni Magalong na may 7-7 scheme. Kasi inamin ni Tubi Chanco na isa ding kongresista ng nabutas. Di ba? Ngayon mga kababayan, paano daw mapatunayan ni Tubi Chanco? Kasi nabigyan din daw, nakatanggap din daw siya. Kasi pumunta siya eh. Yan ang problema. Nakinabang ka na nga eh, magdakdak ka pa. Ang problema ngayon, matatanong sila dyan. Tapos sabi pa ni Tubi Chanco, yan ang tawag dyan kasi is pork barrel. Kasi hindi siya dumadaan sa budget. Yan yung ikaw kung saan mo gustong ibigay. So sino yung sabi niyang gustong magbigay? Si Romualdez. Ang problema ngayon mga kababayan, pag tinanong siya ngayon, may ganyan palang issue 7-7 scheme, paano mo napatunayan? Nakatanggap ako. Di ngayon, ang mangyari mga kababayan, dawit pa rin siya. Pinahamak niya sarili niya. Alam naman natin mga kababayan, na ang isda nahuhuli. Unang-una, matagal na pong Congressman Tubi Chanco. Alam niya po na hindi po totoo na ang speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Ang mga departments pa rin po ang may hawak ng kanilang pondo at paano nila i-implement ang mga programa under their agencies. Ngayon, tungkol naman po sa sinasabi ni Congressman Chanco na bubuwagin yung sinasabi ng small committee, nasa karapatan din po niya bilang isang miyembro ng Kamara para maghain ng angkop na motion sa plenary para magkaroon ng tamang guidelines ang House. Ang sinasabi niya pong small committee ay matagal na po ito pinapractice in many congresses. Ito po ay isa sa mga mechanisms na ginagamit.
Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, meron talagang ganyan. Kasi ako, ang dami kong kaibigang ganyan, mga vloggers. Oo. Kapag hindi nila nakamit yung gusto nila, at ikaw nakamit mo yung gusto mo, hihilain ka nila pababa. Oo. Pag nakita nila, umangat ka ng umangat, sisiraan ka ng sisiraan. Kaya nga mahirap mga kababayan, magkaroon ka ng kaibigan. Kasi nga, yung kaibigan mo, yung best friend mo, yan yung magiging best enemy mo. Iwasan nyo. Much better pa nga, kaibiganin mo yung kaaway mo eh. Kaysa magiging kaaway mo yung kaibigan mo. Lahat ng baho mo, ilalabas niyan. Oo. Hanggat basta gusto nila maibagsak ka lang, gagawin nila ang lahat. Tulad niyan, hindi nakamit ni Tubi Chanko yung pagiging house speaker. Laglag. Diba? Ang tawag dyan, talangka. May kaibigan kang ang killer eh. Diba? Ano sabi ni Ma'am Jericel Puno, may kaibigan kang ang killer eh. Kaya nga, di ba? Ma'am Jericel Puno, alam na alam mo Yan ba yung yan ba nangyari sa'yo, Ken? Sabi ni Ma'am Rosario Vicen. Yes, Ma'am Rosario Vicen. Pag nakita ka nila nagka-sports car ka, sabihin agad, bayad ni Marcos yan, putang ina. Asan resibo? Pag nakita ka, naka-townhouse ka na nakatira, saan ang resibo? Bayad ni Marcos yan. Ganyan agad ang sasabihin. Bakit? Wala alam ni Ma'am Rosario Vicen yan. Yung isang ang kaibigan nung kaibigan ko nakitang nakadalawang bahay, nagkasasakyan, ang sabi agad, pambubudol galing yan. Kasi hindi nila kaya. Para hindi ka mainggit, magtrabaho ka, hindi puro hingi. Di ba, Almario? Mahirap talaga, Ma'am Chichi Bureche. Pati siya tumanggap din sabi ni Ma'am Lani Tataon. Kaya nga, di ba? Ang problema ngayon, Tubi Chanko, madidiin ka. Bakit? Nakatanggap ka rin pala, ba't ngayon mo lang sinabi? Anong rason ba't mo sinabi? Kasi hindi niya natupad yung gusto niya. Hindi niya nakamit yung kanyang pangarap kasi nakamit ng iba. Ma'am G. Divina, di ba? So, yun lang. Mga kababayan, kung ano yung sinabi ni Magalong, ganun din ang sinabi ni Chanko. Ang problema ngayon dyan, ba't mo alam? Kasi nakatanggap ako pumunta ako Ang isda, nahuhuli sa bunganga. Hindi sa buntot. So yun lang mga kababayan.